God's perfect plan. Plano ng Diyos na mahusay, maayos ang plano sa atin ng ating Panginoon. Lalo ba kapatid, tayo po ay lumang buhay, ang dami nating plano. Like ako, sa totoo lang, ang plano ko po noon ay magkaroon po ng magandang bahay. Karoon po ng maglaking negosyo, marami sasakyan. Ibig sabihin, ang plano ko po noon ay yumaman ng yumaman. Yun ang pinaka-plano ko po sa aking buhay, my brothers and sisters. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa ating po lahat. Welcome to our Love Flock Be Inspired. This is Brother Vic Cabral, your host for this episode, because Sister Emma po, ipagdasal po natin na patuloy po siyang gumaling sa kanya pong karamdaman, brothers and sisters. Our theme for this day, brothers and sisters, is God's perfect plan. Ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay napakaganda at napakahusay, brothers and sisters. Kaya po, manalangin po tayo mga kapatid upang makamtin po natin, makamit po natin yung pong ating pag-uusapan, yung ating pong ibabahagi po ni Brother Vic sa inyo, brothers and sisters, na ang plano ng Diyos ay napaka-perfect. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Lord, take ownership of us. Give us and prompt us. Teach us, O Lord God. Instruct us, O dear God, in the way we should go. May your great plan for our life be fulfilled so we may be closer to you, O Lord God. Thank you, dear God, for all you have done for us, O Lord God, for our family, for everything, especially for our ministry. All these things, Father, we ask and we pray in the mighty name of your Son, Jesus, the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. When you talk, He listens. When you ask, He gives. What you claim, He fills out. When He does, He satisfies. It's an empty jar, only God can fill. When I tell God, this is what I want, and it doesn't happen, I still put my trust in Him. Trust and believe that His presence is here. Trust and believe He can do all these things. Trust and believe. When you talk, He listens. When you ask, He gives. What you claim, He fills out. When He does, He satisfies. It's an empty jar, only God can fill. When I tell God, this is what I want, and it doesn't happen, I still put my trust in Him. Trust and believe
Trust and believe that His presence is here. Trust and believe, trust and believe He can do all these things. Trust and believe that His presence is here. Trust and believe He can do all these things. Trust and believe. Trust and believe. Amen. It's Sunday. It's Be Inspired with the brothers and sisters. Napakaganda po ng team po natin ngayong araw po na ito. Ito pong episode po na ito. God Perfect Plan. Ang Diyos po ay napakadakila ang plano po sa bawat buhay po natin. Kaya po nasabi ko po kanina, ang plano po ng tao ibang klase kasi talaga eh. Siyempre naman kasi marami tayong pangangailangan. Siguro po ay maalala ko yung pinagmulan ng plano. It is because kung ano po yung pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang, kung ano yung natutunan natin, at yan po ang naumpisahan po natin. Ang plano po natin ay nagiging doon sumusunod po ang ating pong plano. Katulad ko po, di naman po masama magplanong yumaman sa totoo lang. Kaya lang po, ang plano ko po noon na yumaman ay selfish. Yung makasarili, yung maging mayabang, maging sikat. Yun po ang plano ko. Pero meron palang mas dakilang plano ang Diyos sa bawat buhay po natin. Sabi po niya sa Jeremiah 29 verse 11, very favorite, paborito po ng ating mga kapatid. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future, my brothers and sisters. Minsan po, nagkakamali tayo ng yung interpretasyon. Yung sinasabi natin, plan to prosper you. Prosperity not only belongs to money. Prosperity not only belongs to wealth. Prosperity not only belongs to material things. House, cars, money, yung lahat, negosyo. Hindi lang po yun ang ibig sabihin ng prosperity. When we say prosperity, my brothers and sisters, in all aspect, probably wala kang pera pero you are prosperous, my brothers and sisters. Probably wala kang malaking bahay pero you are prosperous. Kasi ang problema po, mga kapatid, ay ang pamantayan po nating mga tao ng prosperity ay yung pong material na bagay. Di ba? Pagka po tayo ay nagkakaroon po ng mga reunion o yung nakikita-kita po yung mga magkababata, no? O yung mga magkaka-classmate, magkukumustahan. Vic, kumusta ka na? Ito, tapos na yung mga anak ko. Ito na po. Mabuti ka pa eh, no? Pero pagka hindi, kasi ang sukatan po ng successfulness po natin ay yung pong antas na tayo po ay may natapos yung mga anak, na maganda ang katatayuan, maganda ang negosyo, malaki ang natapos ang pag-aaral po natin. Yun po yung pamantayan natin ng successfulness no? Yun po bang marami kang pera pero marami kang problema. Di ba, mga kapatid? No, ang dami kang material na bagay, takot na takot ka naman. Bakit? Kasi baka manakaw. Di ba? Nung naalala nyo po, nung maliit pa yung bahay po natin, kasi hindi naman tayo maraming ari-arian, no? Pagdating po ng gabi, di ba? Bukas po ang bintana, bukas po ang pintuan. Bakit? Walang mananakaw eh. Pero pag marami na pong material na bagay, makikita mo. Sorry po, bato-bato sa langit. Ang tamaan po ay, sabi nila, matauhan daw po. Di ba? Pagka nagkakaroon tayo ng maraming ari-arian, ang bakod po natin, ang taas-taas. Di ba? Ang gate po natin, may mga ano pa yan, may CCTV pa yan, everything. We want to be secured. To be secured. But, but the security is from the Lord. Ang security po ay sa ating Panginoon. Kahit nga po bumili kayo ng maraming insurance sa totoo lang po di ba? Ang security comes from God, my brothers and sisters.
God declaration to Jeremiah, yung po sinabi po natin, yung Jeremiah 29 verse 11, reassure us that His intention for each and every one of us is always good, always right, for our own good. Even when we face uncertainties, difficulties, many brothers and sisters, trials, we can trust His plan for us to prosper, to give us hope, pag-asa, and to secure us our future. What future do you want, my brothers and sisters? Di ba? Minsan nagpaplano po tayo. Pagdating ng 5 years, ganito na magiging buhay ko. Dating ng 10 years, ganito na ano ko. Kaya nga, so sa totoo lang, ipon tayo ng ipon, impok tayo ng impok, sa totoo lang tapos biglang, isang gabi, bigla ka pong hindi ka na nagising. Nasaan na yung inipon mo? Di ba? Brother Vic, para naman sa mga anak ko yan ayun nga po problema, my brothers and sisters. Sometimes we save it for the future of our children. But the problem, ang mga anak po natin, hindi natin naturuan kung paano i-handle ang mga bagay po na yon. So minsan nagkakaroon din po ng nagiging sanhi pa para po sila ay madapa. Para sanhi po para po sila ay maligaw. The promises of God in Jeremiah, encourage us to look forward with faith, knowing that God is in control. Kontrolado po ng ating Panginoon ang lahat. And has a beautiful purpose of our lives, brothers and sisters. Alam mo yung magandang biyaya, magandang purpose ng ating Panginoon sa bawat buhay po natin. Amen. Number 2, sabi po, all things work for good. Lahat daw po ng pangyayari po sa atin ay ito po ay para sa kabutihan po natin. Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works for good of those who love Him. Do you love God? Amen. Who have been called according to His purpose. May purpose ang Panginoon sa atin. May plano ang ating Panginoon. Brothers and sisters, God is actively working in every situation for our own good. Para po sa kabutihan po natin. Ang Diyos po ay kumikilos po, no? Sa mga bawat sitwasyon po natin na para po sa ating kabutihan. Even when we cannot see, na hindi po natin nakikita, the bigger picture, hindi natin nakikita. Minsan po kasi tayo po, to see is to believe. Gusto makita muna natin para maniwala po tayo. Kaya nga po marami pong ayaw sumama sa renewal, ayaw sumama sa isang Life in the Spirit seminar. Bakit? Gusto kasi nila yung merong prueba, may proof. We can trust that He is aligning everything according to His divine purpose. Listen, divine purpose. When we say divine, it's godly purpose. Of course, ang Diyos po, hindi po tayo ipapahamak. Hindi Kanya ipapahamak, my dear brothers and sisters. Ang plano po niya ay para po makalangit na plano po sa bawat isa po sa atin. Hindi po makalupa, hindi po makamundo na plano po sa atin. Ang plano po niya, mapabuti po tayo. Our love for God, my dear brothers and sisters, and our trust in God, in His calling, assure us that nothing in our life is wasted. Lahat po ng nangyayari sa buhay po natin, hindi po naaksaya. Sometimes po, akala lang po natin, aksayado yun yung oras po natin, my brothers and sisters. But you know, hindi po naaksaya kasi lahat po yan may dahilan. Lahat po yan nakaayos po. Nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating pong ina. Alam na po ng Panginoon at may plano po siyang napakaganda po sa bawat sa atin. Nasisira lang po ang plano pag pinakialaman po natin. And every experience is a part of His perfect plan. Lahat po ng pangyayari po sa ating pong buhay, yung na-experience po natin, meron pong napakagandang plano ng ating Panginoon. So ano po dapat gawin? Trust God. Magtiwala sa ating Panginoon. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding, and in always submit to Him, and He will make your path straight. Isa-isahin po natin. Trust in the Lord with all our heart. Buong puso. Walang hesitation, walang ifs and buts, my brothers and sisters. Hindi yung, if ganito, sige, susunod ako. Siguro kung ganito. No. No ifs and buts. Trust in the Lord with all our heart. And wag daw po tayong mag-lean sa ating sariling kaisipan, understanding. No? Kasi alam ng Panginoon ang kaisipan po natin, sorry po,
mas malamang po ang kamunduhan. In all our ways, submit to Him. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng pinaplano natin sa ating buhay, siguro po, ito po, masasabi ko, yung bata na nag-aaral, ano ba ang plano mo? Ang plano mo ba ay ganito? Kukunin mo sa pagkakalis mo, ganito? Submit it to God. Ask the Lord. And God, surely, brothers and sisters, ang Diyos po, i-whisper po sa atin through the Holy Spirit kung ano po yung nararapat natin gawin. Kung renewed ka na, kung nagmamahal ka sa ating Panginoon. And He will make straight, walang liko-liko, straight path, my brothers and sisters, yung daanan po natin. Trusting in God's plans requires us to surrender our own understanding and fully rely on God's alone, brothers and sisters. When we submit our ways to the Lord, my dear brothers and sisters, He promised to direct our path. Promise po ng Panginoon yan. Ang Panginoon po kasi pag nangako po, tinutupad. Di katulad ng tao, pag nangako po, minsan hindi natutupad eh. No? Puro lang pangako, napapako. This means that even when the way we seems unclear, no, or difficulty, brothers and sisters, medyo masalimuot, God is guiding us toward His perfect plan for our lives. Basta po, tayo po ay nakasandig sa Kanya, iaayos niya po ang daanan po natin. Our faith in His guidance brings clarity and assurance. Pagka yung po pananampalataya po natin at humihingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon, nagiging clear po eh. Yung assurance po natin, andun po yung assurance ng ating Panginoon eh. Nagiging klaro. Kaya nga po, ano po dapat po natin gawin? Number 1, trust and do good works. Do good works. Number 4, Ephesians 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yung pong gagawin po natin ay nakagabay sa ating Panginoon. No? Kasi tayo po ay kinreate ng ating Panginoon eh. Because we are God's handiwork, brothers and sisters. Created in Christ Jesus to do good works. Hindi lang po basta work. Do good works. We are God's masterpiece, brothers and sisters. Crafted with care and purpose. Yun po yung huli, yung purpose, yung plano. The good works He has prepared for us, brothers and sisters, is part of His great plan for you, for me, for us, for our family, for your business, no, for your health, no. Inaayos po ng Panginoon, designed uniquely for each one of us. Hindi po magkapare-pareho. May naka-design para sa iyo. Just pray for it, seek God, seek first the kingdom of God, and everything God will show it to us, brothers and sisters. Embracing the truth, no, inspire us to walk confidently in the path He set before us, brothers and sisters. Yung daanan po na ipinrepara na sa atin ng ating Panginoon. Knowing that our lives are integral to His divine plan. Ibig sabihin, nakaayos po, sa Bisaya kasing alam ko eh, nakauyon, no, sa plano ng Diyos, yung divine plan ng ating Panginoon. Kaya nga po, brothers and sisters, ang Diyos po ay may perfect na plano po sa atin, no, in every aspect of our lives. Lahat po, isa-isahin po natin yung sarili po natin, yung ating physical, may plano po ang ating Panginoon na napakabuti, no? Weaving together moments of joy, struggles, growth, no? Ang Panginoon iaayos niya. Ang pag-aaral mo iaayos ng ating Panginoon, no? Ano ba ang hanap buhay mo? Ang trabaho mo. Minsan kasi, sa totoo lang, gusto lang po natin magkaroon kaagad ng trabaho para kumita ng marami. Totoo lang eh. Pero, hindi mo natin natatanong ang purpose ng Panginoon. Bakit tayo gustong ipasok ng Panginoon sa ganitong trabaho? O bakit gusto ng Panginoon, ito yung hanap buhay na napasukan natin, na negosyohin natin. It is because meron pong magandang plano ang ating Panginoon. Trusting in His wisdom, submit to His guidance, no? For sure, we will find peace and strength. Ito po mahalaga, yung kapayapaan, yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon, hindi yung naguguluhan ka, nai-stress ka. Di ba? Yun yung isang napakabuting plano ng ating Panginoon.
Let us anchor, brothers and sisters, our heart, ang ating kalooban, ating puso, in the knowledge of His perfect plan, embracing each step of our journey, yung ating pong paglalakbay, with faith sa ating buong pananampalataya and confidence in His divine orchestration. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon, tayo po ay mayroong pananampalataya, mayroon po tayong trust at confidence na ang Panginoon po hindi tayo ipapahamak. Napakarami na po natin pinlano, mga kapatid. Totoo lang. Di ba? Mas majority fail. Pero pag ang plano mo po, sinabit mo sa ating Panginoon, nagiging perfect. Nagiging maayos, nagiging matuwid, nagiging maganda, nagiging peaceful. Alam po po yun? Yung sinasabing sa John 10:10, I came that you may have life. Life abundantly. Nagpunta ako rito upang kayo bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Na merong kapahingahan, na merong kaluwagan sa kalooban ng ating Panginoon. Submit it to God. Meron bang karamdaman ngayon, kapatid? Kapatid, may planong maganda sa iyo ang Panginoon. God allows that sickness. Why? Number one, siguro, baka kailangan magpahinga. No? Kailangan umatras. Iba yung umatras. Huminto. Stop. Look and listen. Ibig sabihin, stop doon sa naguguluhan nating buhay. And then, look, tingnan po natin saan tayo nagkamali. Saan tayo nadapa. Saan tayo dapat bumangon. And listen to the message of the Lord. And God will direct our best plan, imperfect plan ng ating Panginoon. So brothers and sisters, let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. We pray that we will reflect on the wisdom that was shared about God's perfect plan. Help us, O Lord, to remember the love of Christ as for each and every one of us, O Lord God. Please watch over us always, Lord. Help us feel your loving embrace and guidance in everything that we do. Lahat na ginagawa po namin, Panginoon. Help us always look up for your perfect plan for our life, O Lord. Na for sure, hindi mo po kami ipapahamak. All these things, Father, we ask and we pray in the mighty name of your Son, Jesus, the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Perfect plan ng ating Panginoon, my brothers and sisters. Ikaw, ang pinakadakilang plano ng Diyos. Meron kang purpose sa mundong ito, kapatid ko. Kaya tatanda mo, lagi tayong tatawag sa ating Panginoon. Thank you, and God bless us all, brothers and sisters. Amen. Starts with something little, it grows to something big.